Brother Wendell, tapos Bro John Ray. Bali, yung kasi ang naisip ko, ah, ayaw nila maniwala sa rosary kasi hindi mababasa sa Bible. Pero ang nilalaman ng Bible, ang nilalaman ng Holy Rosary, yung prayer dyan, nasa Bible. Yes. Ang nais, When we recite the Holy Rosary, para na tayong nagbabasa ng Biblia yan, kapatid. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Back sauce Simbahan. Good afternoon. Bali, may tanong lang po dito bro, galing kay kapatid na Maria Melissa Santos. Tanong niya dito. Tanong ko lang po, ang anticipated mass sa Saturday, pwede ka nang di makasimba ng Sunday. Minsan po kasi pag may lakad ka ng Sunday. Yes, kapatid na Brother Vicente, no? Sister Maria ba yun, bro? Yes po, Maria Melissa Santos. Okay, Sister Maria Melissa Santos. Opo, ang tawag nito, yung anticipated mass po, ay binigay po yan ng simbahan para doon sa mga tao na hindi talaga makapagsimba sa linggo dahil sa rason na pinagtatrabaho, hindi pwedeng ipa-absent, no? Kaya ipinahintulot yan ng simbahan. Pero hindi po pwede gamitin ang anticipated mass para lang makapagala ka kinabukasan ng linggo. No, baka kasi gawin natin dahil sasama ka sa kaibigan mo o makikipag-date ka, kaya yung simba sa linggo gawin mo na lang sa Sabado. Hindi po pwede 'yon. No? Kinakailangan dahil sa hindi ka makapagsimba dahil sa isang napakabigat na rason na hindi ka talaga pwedeng maka-absent sa trabaho, dahil either tatanggalin ka sa trabaho kung hindi ka papasok, or dahil sa mayroon kang babantayang may sakit or mga ganon, no? Kaya gawin mo 'yan sa anticipated mass. Yan ang ano ng simbahan. Yan ang intensyon ng simbahan, bakit mayroong anticipated mass para sa mga tao na hindi talaga pwede makapagsimba sa linggo. Pero again, ulitin po natin, ang anticipated mass ay hindi po yan po pwede na gawin mong pamalit sa linggo dahil mamamasyal ka kinabukasan or makikipag-date ka kinabukasan or may pupuntahan ka kinabukasan. Hindi po yan po pwede. Para lang yan, Brother Vicente Mejiliano, sa mga hindi talaga pwedeng magsimba sa araw ng linggo. Bro Vicente? Okay po, salamat. Tapos may tanong po ako dito. Yes, bro. Dati kasi may laging nagko-comment sa akin. Pag may post ako sa Facebook, laging nagko-comment yung isang member ng INC. Laging sinasabi niya na ang mga Katoliko daw, yung tawag doon yung Holy Rosary, sabi niya, sa pagano. Tapos, yung mga rebulto daw sa pagano. Tapos, yun, tinanong ko siya kung may bibigay ka ba na kahit isang pagano na nag-Holy Rosary o kaya kahit isang pagano na gumagamit ng crucifix yung crucifix or imahe ni Mama Mary. May iba pang mga anong magandang isagot, bro, sa mga ganon? Well, yan ang
ang problema, bro, no? Kasi malakas kasi sila magbintang, pero kapag babalikan mo na naman sila ng kanilang bintang, kung consistent sila sa mga prinsipyo nila, dapat hindi lumikoy pag tinanong natin. Tama yung tanong mo. Anong uri or sinong klase na pagano ang nagro-rosary? Kasi pag sinabi nila na galing yan sa mga pagano, dapat ipakita nila kung anong klase or anong uri ng pagano ang nagro-rosaryo. 'Di ba? Consistent sila doon. Kasi labag sila sa utos ng Panginoon yan. Sa Ten Commandments, 'di ba? Sabi, huwag kayong magbintang sa inyong kapwa. Pamimintang yan. So, linabag na nila ang isa sa 10 utos. Sabihin nila, mga pagano ang gumagawa ng rosaryo, sino or anong uri ng pagano? Kasi daming klase ng pagano eh. So, sinong pagano or anong uri ng pagano ang nagro-rosaryo? Kung pagano nga yan. Okay? So, that is one of kind of fallacy, bro. Yung fallacy of silence. Fallacy of silence. Yan, hindi naman porket sinabi sa Bible na nagro-rosaryo yung mga, hindi nagro-rosaryo ang mga, di porket hindi sinabi ng Biblia na nagro-rosaryo ang mga apostol o ang Panginoong Jesucristo ay hindi na yan dapat paniwalaan. Hindi ganun. No? Kasi kung gagamitin natin yung uri ng ganyang klase ng argumento, no, nga kinakailangan mabasa sa Bible, saan sa Bible na hindi sila nagrosary? Mahihirapan sila doon kasi wala rin. So that is fallacy of silence. Di sinabi, di nakita, di nabasa, hindi na totoo, hindi ganon. No, hindi ganon. Dahil unang-una ang rosary kasi is gradually develop. Gradually develop at hindi yan against sa Bible. Kasi kung mapapansin nyo, ang ebanghelyo natin ngayon ay tukma sa aral ng simbahan. Ano ang sinabi ni Panginoong Jesucristo? Basahin ko muli ang binasa ni Brother Romer kanina na ebanghelyo sa Marcos 4:26 hanggang 30 lang siguro, no? Para maunawaan nyo ano talaga ang pinaka-fundamental belief ng Catholic doctrine, no, when it regards to biblical understanding. So ito po ang wika natin Panginoong Jesucristo. Sinabi pa ni Jesus ang kaharian ng Diyos. So itong kaharian ng Diyos, tumutukoy yan sa kanyang iglesia o sa kanyang paghahari, no? Ang kaharian daw ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng bini sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ay nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay, pagkatapos nahihitik ito sa butil. Okay, so napakalinaw dito na mayroong progression, no? Usbong muna, tapos ang lumilitaw, saka tangkay, pagkatapos nahihitik ito sa butil. So ganyan nagde-develop ang isang katotohanan, kapatid, no? Kaya nga mayroon tayong gradually develop na mga doktrina tulad ng nangyari sa ebanghelyo ngayon, no? Na ang kaharian ng Diyos ay sama sa katulad ng isang naghahasik ng butil sa bukid. Tapos yung kanyang hinahasik yung butil, no? Yung butil ay gradually gradually tumutubo, no? Umuusbong muna, tapos tangkay, tapos kung ipagpatuloy natin yung pagbabasa, magiging malaking puno yun, from butil hanggang sa maging malaking puno na pwede na siyang pugaran ng mga ibon. So ganyan po ang tawag dito yung
development of doctrine ng simbahan. Katulad po yan ng ebanghelyo natin ngayon na gradually nagde-develop hanggang sa magiging isang malaking puno. No? So yung rosary na-develop ng simbahan yan. Dahil sa pananampalataya at discernment ng simbahan at ng mga unang Kristiyano. So ganyan na buo ang rosary. At hindi po yan against the Bible kasi pinahintulutan ng Diyos ang simbahan na kung ano man ang ipahintulot nito, ipahintulutan sa langit. Palagi yan tinuturo ni Brother Jando dito na pinakamatibay pagdating sa mga tanong saan mababasa, Mateo 18:18 at Mateo 16:18-19. Dahil ang ibinigay ng Diyos sa simbahan ay grabe, napaka strong evidence na kaya ng simbahan magbigay ng katuruan galing sa kanyang sariling authority na ibinigay ng Diyos. Matthew 18:18, ano man ang ipahintulot ninyo. Ngayon kung sabihin nila, mali yung pagrosaryo dahil hindi yung ginawa ng mga apostol, anong silbi ng authority ng Diyos na ibinigay ng simbahan? San Pablo nga sabi ni San Pablo, mayroon siyang ituturo na hindi galing sa Diyos, pero pinasunod ni San Pablo. So, mali ba si San Pablo na nagturo siya ng katuruan na hindi galing sa Diyos? Basahin natin. In 1 Corinthians 7:12. No? Kasi yung idea kasi na kapag wala sa Bible, hindi yan tatanggapin. Wala yun, hindi yan turo ng Bible. Hindi yan turo ng Bible na kapag hindi nagmula sa mga apostol, yung mga katuruan na gradually develop ay hindi na totoo. Hindi yan totoo. Kasi si San Pablo gumawa ng ganiyang prinsipyo na hindi galing sa Diyos yung turo niya, pero itinuro niya kasi yun ang tama. No? O basahin natin umpisahan natin sa 10. O sa 10 natin umpisahan, ano ang sinabi dito ni Apostol na Pablo? Sa mga may asawa, ito ang iniutos ng Panginoon. Hindi ako. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya hihiwalayan, mananatili siyang walang asawa o kaya'y muling makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag din namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Ito yung sa turo ng Diyos, no? So, sa kasunod, sa iba naman, ito ang sinasabi ko. Ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon. Tingnan mo San Pablo, nagturo siya na hindi galing sa Panginoon. Kung ang isang lalaking mananampalataya ay may asawang di mananampalataya at nais nitong patuloy na makisama sa kanya, huwag niya itong hiwalayan. Kay San Pablo lang naturo yan, hindi ang turo ng Diyos. Yan ang sinabi niya, ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon. No? Siya ang nagsabi niyan, hindi ang Panginoon. Ngayon, pinapasunod ba yan ni San Pablo? Patuloy natin. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang hindi sumasampalataya at nais ng lalaki magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay itinatalaga ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay itinatalaga ng Diyos sa sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay itinalaga ng Diyos. Kung nais namang humiwalay ng asawang di mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang naturang kapatid ay malaya. Tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Anong malay ninyo, mga babae, baka kayo ang magiging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? At kayo mga lalaki, anong malay ninyo, baka kayo ang magiging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalagayan. Noong siya'y tawagin ng Diyos, ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Ano daw? Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Siya ang nagturo, hindi ang Diyos. Ngayon, hindi ba natin tatanggapin ang turo ni San Pablo dahil hindi galing sa Diyos? So yan ang essence of authority, Brother Vicente. No? Ang simbahan, hindi porkit hindi ito sinabi ng Biblia, hindi sinabi ng Diyos, hindi sinabi ng simbahan, pero dahil may authority ang simbahan tulad sa ginawa ni San Pablo, mayroon siyang kakayahan na ipasunod yan
dahil sa kanyang authority. So yan ang ginagamit ng simbahan. Lahat ng turo ng simbahan na hindi binanggit sa Bible, hindi pinagawa ng mga apostol pero inutos ng simbahan, yan ang kadahilanan dyan is the authority of the church. In Matthew 18:18, napakalinaw yan. Anuman ang inyong ipahintulot at anuman ang hindi ninyo ipahintulot ay mangyayari sa langit. So mayroon pa bang mas hihigit pa sa utos na iyan na ibinigay mismo ng Diyos sa kanyang simbahan? Wala na. Kaya nga ang simbahan may karapatan, may kakayahan baba ng utos ayon sa kaniyang sariling unawa, ayon sa kaniyang sariling discernment at ayon sa kaniyang kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon. Brother Vicente Mihiliano. Brad John Ray, Yes, Brother Wendell. ibalik din natin sa kanila kapatid na Vicente dahil yung ginagamit nila palagi sa simbahang Katoliko na ang rosary ay sa pagano. Yun ang paulit-ulit nila. Yun ang tinatawag na pagan influence fallacy. No? So, ngayon, alam ba ninyo, ibalik sa kanila na kahit na i-google ninyo na the custom of wearing a medal dates back from ancient Greek and Romans who used to wear amulets, medal, in honor to pagan gods. Now, ang tanong, anong kaugnayan diyan? Ibalik sa Iglesia ni Cristo. Di po ba sila may medalya ni Felix Manalo? Pakita ko sa inyo ang medalya ni Felix Manalo na nakasulat yan sa Pasugo Magazine Manila. Ito ang medalya ni Felix Manalo. Pasugo, Marso 1965, page 2 ni Benjamin Santiago. Ano nakasabi? Katulad din naman sa larawan ng medalya ni kapatid na Manalo. Hindi lahat na paggawa ng larawan ang ipinagkakasala ng Diyos. Iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. So, meron silang medalya ni Felix Manalo. Kung ang argumento nila, walang gumagamit ng rosaryo sa panahon ng mga apostoles, bakit may gumagamit ba ng medalya ni Manalo sa panahon ng mga apostoles? Di po ba kahit mga pagano noon gumagamit ng medalya din at ginawa pang anting-anting? Kaya pwedeng ibalik yan sa kanila mismo. Balik sa iyo, Bro John Ray. Maraming salamat, Brother Wendell. Brother Vicente? Thank you po. Thank you, Brother Wendell. Tapos, Bro John Ray. Bali, yung kasi ang naisip ko, ayaw nila maniwala sa rosary kasi hindi mababasa sa Bible. Pero ang nilalaman ng Bible, ang nilalaman ng Holy Rosary, yung prayer dyan, nasa Bible. Yes. When we recite the Holy Rosary, para na tayong nagbabasa ng Biblia yan, kapatid. Yes po. Tapos ang naisip mo ngayon, naniniwala din sila sa Bible, pero yung Bible hindi naman nababasa sa loob ng Bible. Meron bang salita na Bible, bro, na mababasa sa nilalaman mismo ng Bible? Merong version sa ginamit ni Brother Wendell sa kanyang debate sa Muslim at yun nga ang dahilan ang Muslim na convert sa Katoliko dahil, okay. Dahil ano nga ba nangyari noon, Brother Wendell? Okay. Oo. Pinto mo lang, Brother Wendell, para malaman ng karamihan bakit na convert yung Muslim sa debate. Si Ustads Dawood yun, no? Si Dave Diaz, no? Debate naganap dito sa Samis ni Ustads Ahmad Barcelon. So, nagplano na pala sila noon kung paano nila ako i-knock out. So, yun ang sabi sa plano nila,
pang knockout na tanong, saan mabasa sa Biblia ang salitang Biblia? Ang sabi ni Ustaz Daud, huwag mong itanong yan. Baka napaghandaan na yan ni Bro Windel. Na katanungan. Sabi daw umano ni Barcelon, ako naman ang debater. Hindi naman ikaw. So kaya, yun talaga. Tinanong talaga. Pero inosente siguro siya na di mabasa. Una, alam naman natin na ang debate is an art. No? Nang tinanong niya ako, una kong ginamit, alam ko, kita ko na may dala siyang The Living Bible. Pero di ko yan nilatag dahil alam ko na sa cross-examination, dala mo yan. Tingnan natin mamaya. No? So, ang nilatag ko, ang original Greek Bible, na Intuadi para Karpo, Ercominos, Pirikaita, Biblia. Gusto talaga niya, litra por litra nga na English, hindi yung Greek. Binigyan natin sa Sirach 24:24 sa Christian Community Bible na Bible talaga mabasa. So di ko ginamit yung The Living Bible, paraphrase. Dahil alam ko na ipapakita niya sa deliberation yan. Ngayon talaga, pinakita niya. Yun ang ginamit ko sa cross-examination dahil sabi niya, ang dami kong dalang Biblia. Ang dami yan. Talagang Biblia niya, more than 100 siguro yon, iba't ibang version. Pero sa loob ng Biblia, di ko nabasa ang salitang Bible. Sa loob ng Biblia. Kaya, nagtaka umano siya, bakit ako may nabasa sa dala kong Bible? Yan ang ginamit ko na cross-examination. Ginamit mo, sabi mo, walang mabasang Bible sa loob mismo ng Biblia sa dala mong Bible. Pero dala mo diyan ang The Living Bible. Iwan ko kung di ba niya alam na may mabasa sa The Living Bible dahil una niyang kinuha yung may imprimatur na Good News Bible. No? Sabi ko, hindi yan. Yung The Living Bible. So kaya, binasa niya. Yun. Iwan ko kung yun pa ang unang pagkakataon na nabasa niya sa dala niyang Bible, ang salitang Bible mismo. Na sabi niya, ilang taon na niya na nag-aaral sa iba't ibang version, di pa niya nabasa ang salitang Biblia sa loob ng Bible mismong dala niya. Yun dahilan na convert si Ustaz Daud. Yan. So, Brother Vicente, merong version na mababasa Biblia mismo sa loob ng Bible. So, hindi naman po yan yung yung reason, no, na maniwala lang tayo dahil sa may nabasa o wala. Hindi po ganoon, no. Doon sa Rosario, well, kung magbabasa tayo ng Latin, mayroon yan Rosarum, mayroon yan sa Latin. Pero hindi nga kayan kasi ang dapat nating panghawakan na mga argumento, no? Di dapat yan kasi wala po talagang aral sa Bible na paniwalaan lang ang mababasa. Wala kang mababasang ganyan sa Bible. Ang strong talaga na turo ng simbahan, kung ano ang ipinahintulot ng simbahan, yun ang dapat ating sundin. Halimbawa dito sa Gawa, no, sa Gawa 16:1-3, pinapasunod to sa mga taga doon sa 4-5 na lang siguro, no? Ito ang ating mababasa. Sa bawat lungsod na kanilang dalawin, ipinapaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem at inuutos na sundin iyon. Ano daw? Pasya ng mga apostol at mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem. Yun bang mga pasya nila nanggaling sa Bible? Kapatid Vicente Emiliano, tanong ko lang. Yes po, yes po. Hindi yan galing kasi pasya nga nila yan eh. Pasya nga nila yan eh. Pasya yan ng mga apostol. Hindi yan galing sa Bible. Hindi pa naman uso ang Bible sa panahon nila, bro.
Hindi, ibig kong sabihin yung tinawag mo ko. Oh, di ba? Pasya ng Oo. mga apostol at mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem at iniutos na sundin yun. So yung pagsunod hindi lang dahil sa nabasa, kundi kung ano yung pasya ng iglesia. Nakuha mo? Yes po. So yan ang tamang aral sa kung anong aral ang dapat sundin. Hindi dahil sa kung ano ang mabasa sa Bible. Hindi yan turo ng Biblia, bro. Hindi yan turo ng Biblia na kung ano yung mabasa, yun lang ang Yun ang paniniwalaan. yun nga ang naisip ko kasi yung doon lang kasi sila Ay wag, naka-base. maipit ka Oo. doon kasi may version na ngayon. Baka gamitin nila yung version na yun, mapapahiya ka. Wag kang gumamit Hindi ng ang ganyang hindi ang ibig kong sabihin kasi bro. Kasi bakit doon lang kasi sila naka-base sa kung anong nakasulat. Oh, yes. 'Di ba yung dyan nakasulat nga doon na hindi na niya naisulat lahat kasi Correct. tawag doon na kulang pa sa mundo na to kung Hindi isusulat dapat. lahat. Pero kahit na bro, hindi pa rin kasi ang rosary kasi, pag rosary, ilagay nyo talaga sa isip nyo, ang rosary is gradually develop yan. Gradually develop. 4th century lang yan na umpisahan na talagang ipalaganap at 12th century according sa history, 12th century pa lang yan, ipinautos ni Inang Berheng Maria na gawing panalangin at pinahintulutan ng simbahan. 12th century pa lang yan. Kaya hindi talaga yan mababasa sa Biblia at sa mga 1st to 2nd to 3rd century na aral ng simbahan. Kasi gradually develop yan. Pero around 4th century, based sa aking mga nabasa at narinig na mga paliwanag, yung Hail Mary full of grace na panalangin, ginagawa yan ng mga taga if I'm not mistaken, Efeso, mga Kristiyano sa Efeso, kasi every time may nagmamok kay Mother Mary, yan ang panalangin na sinisigaw ng mga Kristiyano. Hail Mary, full of grace. Holy Mary, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Dahil yan ang intercession ng simbahan kay Inang Berheng Maria. Kasi yung Hail Mary, full of grace, biblical man yon. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. That is biblical. Ang sa simbahan, yung kung paano manalangin ng mga Kristiyano, doon niya nabuo. Based sa traditional teaching na narinig ko, around 4th century, naririnig na ang mga Kristiyano na kapag minamak si Mother Mary, yun ang sinisigaw nilang panalangin. Holy Mary, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. At sa paglipas ng panahon, yung mga ano natin, yung mga hermits, mga monk ba? Mga monk. 'Di ba? Ang trabaho kasi nila nasa mga kuweba lang, nagdarasal lang yan sila, nagdarasal. Yan ang trabaho nila. Ngayon, ang gawain ng mga early monk, mga hermits, nagdarasal sila ng salter, salmo, 150 psalm. Yun ang inuulit-ulit ng mga pari na monk. Dumating kasi ang panahon na may mga pari na no read, no write. Hindi marunong magbasa ng salter, ng salmo, hindi marunong magbasa ng Biblia. Hindi rin nila ma-memorize kasi ang dami, 150 salter. So, gradually, na-develop yan, yung 150 psalm, pinalitan yun ng Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ganun po na-develop ang pagrorosaryo. Hanggang sa nabuo nila yung 10, and then yung mga after 10, 'di ba, may 5 Our Father. So para makumpleto yung buo, yung every one bead, ini-insert naman nila yung turo ni Panginoong Jesucristo na panalangin na Our Father. So ganun po nabuo ang rosaryo. So naging tradisyon hanggang sa na-adapt ng mga Kristiyano, hindi pa yan pinaano ng simbahan, hanggang sa dumating yung panahon na si Inang Berheng Maria talaga nagpakita kay Saint Dominic at sinabi, pray this prayer to battle yung anong uri ng heresy yun, anong uri yun na heresy, Brother Wendell, yung sa 12th century?
Albigensian heresy. Albigensian heresy. Yan po ang pumatay sa Albigensian heresy, ang Holy Rosary. Kaya natigil ang Albigensian heresy dahil sa Rosary. So yun po ang katotohanan sa Rosary. Hindi po talaga natin i-connect ang prayer of Rosaria, ang prayer of Rosary sa Bible kasi nga gradually develop yan. Na-develop yan dahil sa tradisyon ng simbahan at pahintulot ng iglesia, bro, Vicente. Okay po bro, maraming salamat po. Maraming natutunan naman po. Thank you. God bless po. God bless, Bro Vicente. Maraming salamat din sa pagtanong.